sa maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Hey guys, good evening sa inyo lahat dyan. Good morning, it's 12 a.m. Dito, June 10. Nasa kwan tayo guys, nasa Savoy Hotel. Likod ko is Terminal 3. Dito tayo nag-overnight. Kakahatid ko lang kay wife sa terminal. Papuntang Korea. Magkikita kami sa Korea. We have some kind of problems sa booking. Papuntang Korea, hindi kami nagkapareho. But, pareho kami ng schedule from Korea going to United States. So, small adjustment. Minsan nangyayari yan eh. Kumusta kayo lahat dyan? Okay. Meron tayong today is not so special. Just I want to kind of do this kasi ako lang mag-isa dito sa hotel ngayon eh. Nakaalis na si wife. Yeah. Hello, Joseph. Kumusta ka dyan? Good evening sa'yo. Yeah.
hopefully, naka-dinner ka na, Madam. Madam Bell. Kumusta ka na? Yay, Trinidad. Shoutout sa'yo. Kumusta ka dyan? Jera Mapa. Hello, sir. Shoutout sa'yo. Oh, I think Jera is a lady. Good evening sa'yo, Ma'am Jera. Ma'am Bell, good evening. It's already morning, right? 12:09 in the morning ng June 10. No? 9 minutes past na midnight. Yes. Nasa Pilipinas tayo ngayon. Kung nasa Amerika kayo, New Jersey, East Coast, should be 12 noon, Sunday. Kung nasa West Coast kayo, ay should be about 9 a.m. in the morning. Edita Martinez de Gracia, shoutout sa'yo, madam. Kumusta ka dyan? Rising Sun, yes, kumusta kayo? Magandang gabi po sa inyo lahat. Today, I want to talk about my mind. No? Just a kind of a free talking. If you want, you can join me. This I observed, guys. Lately, I've been to several places, and something came to my mind. No? I realized that bahay, no, habang ang bahay lumalaki, no, ang pamilya din ay nagiging less interactive, no. I was having a lunch today with my father. I remember we were so close, you know, as a family, long time ago. My brothers, my parents. But now, house become bigger, and we have less time to talk. No, nung malit ang bahay, we talk more. Eventually, as house become bigger, wala na, bumaba ang interaction as a family. So I come to realize that when the house becomes bigger, the family relationship becomes weaker. Yeah, this is I personally realized today. Yeah, Ma'am Bibs, kumusta ka dyan? King Bibs, good evening sa'yo. Yeah, good evening. Happy day at enjoy. Edita Martinez de Gracia. Yeah, thank you po. Ma'am Bibs, if you have, kung sino gusto mag-join, let me know. No, just this is kind of me time today. Si wife nakalipad na, papunta siyang airport. Anang Enchon, nasa airport siya ngayon. Hinatid ko lang siya kanina. Bukas pa aking flight, magkikita kami sa Korea bukas. Yeah. So sabi ko, hindi man ako makatulog. So sabi ko, mag-live tayo. And then I want to share this. If maybe sa inyo dyan, iba sa inyo is have some other thoughts, let me know, baka mali ako. Julia Esther Galicia, shoutout sa'yo from Star Makers. Yeah, kumusta ka dyan? No, I realized, guys, habang nagdi-dinner kami kanina, mas maganda pa yung kuwan, no? Simple lang ang buhay. You know, maliit lang ang bahay. We have time to talk. No? Everything, no? Everything. We talk about food, about current events, about Corexman, brother, kumusta ka dyan, no? We talk about, minsan sa ulam, no? Habang kumakain, sarap-sarap kami, simple lang ang ulam, no? Isda, kanin, ayos na yan, And then, nood kami TV, sabay-sabay, kasi ang lit lang ng bahay. Pagka nagkantapuhan, madali mo makita, no? Mag-uusap kayo. Ngayon, malaki na ang bahay. Pag nagkatampuhan, pupunta sa kwarto, di ba? Galing sa school, pupunta sa kwarto. Hindi mo na nakita anak mo, hindi mo na nakita kapatid mo. So the family become less interactive with each other, no? So I come to realize sa kapatid na Corexman, habang pala ang bahay lumalaki, yung familia nagiging weak, no? You become isolated from each other, no? Sabi ko, so if ganito pala, lumalaki ang bahay, and then you work so hard para sa pamilya, and then when you have so much, then you build a big house. But when you build a big house, you build each room individually, magkakapatid. Bawat isa may sariling room because you want comfort. Ang side effect pala nito, they become isolated. No? So, parang na-realize ko, kapatid na Corexman, kanina habang naglalunch kami with my father.
It was so close before. No? Kami magkakapatid. Siyempre, suntukan, nandyan yan. Pero we were so close with each other. So, now people build so many rooms. No? Sa kanilang bahay. Bawat isa. Minsan mag-asawa, 2 kwarto pa. No? Baka dapat laging may scheduled time for sa sala. Yes, Ma'am Rising Sun. However, that is schedule. Schedule means you can go or you cannot go. Example, my Ma'am Rice. Okay, let's see 7 p.m. every night dito. Ba't nag-away kayo? Malaki bahay mo. Pupunta sa basement. Hindi pupunta sa sala. Pero pag ang bahay mo maliit, wala kayong pupuntahan eh. Diba? So, kind of make me realize about that. You know, na yeah, mas maganda pa yung mahirap, no? Not really mahirap. Mas maganda pa pala yung average lang kayo, no? Kasi yung masyado na kayo maraming malaking bahay, no? Marami na masyadong distraction. Bawat kwarto may TV, no? Biruin nyo guys, did you imagine na isang family manood sa isang television tapos nag-uusap-usap kung anong pinanood nila? Kaysa yung, nanonood kayo individually sa bawat kwarto niya. Wala doon yung lobby, no? Sa tingin niya. Brad Corexman, manood, maakyat ka tol kung kuwan ka, pwede ka, no? Yeah. Magkuhan tayo dito ng kasama. Hingi tayo ng opinion, no? Yun lang. Ma'am Bell, opo. Sabi ni Ma'am Bell, true daw, yeah. So, yeah, nung malit lang kami, malit kami. Ang bahay namin, ang kwarto, 2 lang. Kaming 3, isang kwarto. Tapos yung parents ko. Pero ngayon, bawat tao may kwarto. Hindi na napag-uusapan ng problema. Kasi kung pagod na, punta doon sa kabilang kwarto, punta sa kabilang kwarto. Kinabukasan, the same routine. Nagiging weak ang family, guys, no? So, this I will advise to some friends, no? Huwag masyadong palaki ng bahay, no? Especially kung ang bata ay maliliit pa lang, no? Yeah. Siyempre, babae at lalaki, anak mo, you have to separate that later pag kuha na sila. Hamtong na sila, no? Pero habang children pa, you can, you know, I think keep a smaller house is better. As a father, nakikita mo ng anak mo, nakikita mo wife mo, you have problem, madali kayo mag-usap, no? Nothing wrong with the big house. The problem with the big house is that you become kind of detached, no? You become kind of not feeling each other, yeah? Minsan nga, guys, no? Hindi na kayo sumasabay pagkain. Pero pag malit bahay, sabay-sabay kayo kumain. Sir Kiko, kumusta ka dyan? Grabe naman, ang gupit mo. Opo, Sir Kiko. Sir Kiko Orozco, kwanto? The whole year na ito. Ang next ko na gupit ay March na, pagbalik ko dito sa Pilipinas. Jermaine Yamado, Sir, good evening, Sir. Kumusta po ikaw dyan? Yeah. Libris Orafil, Ma'am Josephine, kumusta ka dyan? Good evening sa'yo. Ma'am Bell, akyat ka ma'am kung magbigay ka ng opinion, no? About nothing wrong with a big house. In fact, it is a reflection of how much how to say income, no, you have, no? However, making a very big house, yeah, is also have a kind of a drawback, no? Mayroon din siyang negativity, no? Although you have comfort, lagyan mo ng TV bawat kwarto. You know, it's kind of very ideal, very comfortable life. But in effect, you exchange yung closeness sa family. Yeah. Mikey de Guzman, Madam, kumusta ka dyan? Magandang gabi po. Magandang umaga sa ibang lugar. Abdul Malik Kabatian is watching. Salamat po. Maria Michelle, shoutout po sa iyo. Okay. Baka dapat schedule. Okay, tapos na ito kanina. Larry Hermino, brother, kumusta ka dyan? Okay. And then guys, another thing, kuha naman guys, no? Yung boyfriend, girlfriend. Yeah.
So, kanina, usap kami ng helpat ko, siyempre, man to man. So, I try to study yung old ways, yung mga makaluma. Kasi ang parents ko, guys, is 54 years na sila together. And, siyempre, minsan na kami nakikita, parents ko. I try to study how they care for each other. Nakita ko yung love eh. Napaka-importante ng love. Not only that you need each other, but it's about what you can give to each other. No? It's not what you can get from each other. So, sa tingin ko, these days, marami ng misunderstanding kasi, no? Biruin mo guys, ito. Naghahanap ng boyfriend. Mali pala guys, no? Maghanap ka ng boyfriend. Alam niyo bakit? Hanap ka ng boyfriend, and then you want stable relationship. Yung term pala na boyfriend is for high school, something like that. No? Kasi, kaya nga boyfriend kasi it's a boy. If you really want a stable relationship, look for a man. No? Don't look for a boyfriend. Because boy is a boy. Yeah? They play. I used to be boy as well. Yeah. Yorkie Asudmen Mendoza. Yorkie Mendoza. Kumusta ka dyan? Yeah. Magandang gabi sa iyo dyan. O magandang umaga. Saan ka man naroroon. Yeah. Correx Mantol, kung andyan ka pa, join ka. No? Yung word nga boyfriend, guys, no? Yung word na boyfriend. Try to think about that. No? That's why maraming relationship na hindi nagkatuluyan, hindi na uwi sa kasalan. Kasi, the notion is, you're looking for a boy. Boy don't want responsibility. Yeah. Boy just want to play. Party, sports, sex. Man don't do that. No? So look for a man. Guys, is advice ko sa mga babae, mga kaibigan ko, if you are in the age of marrying age, no? Marrying age 25, stop looking for boyfriend. Because you will always end up with a boy. Because you're looking for a boyfriend. Look for a man. Yeah. Hello, Madam Raquel McDaniel, founder ng Team Yakap. Team Kapit Kamay from Texas, si Madam. Madam Raquel, good evening sa iyo. Andito ako sa hotel ngayon, nag-iisa. Kasi nauna na si wife sa Incheon, Korea. Nagkaroon ng different naming schedule. Pabalik kami ngayon ng Kwan. Oy, salamat Ma'am Raquel. Guys, si Ma'am Raquel is founder ng Team Kapit Kamay. One of generous people dito sa Facebook. No? Salamat Ma'am. No? Hindi man ako makatulog. I try to work. And wala namang gagawin. Sunday ngayon eh. Wala akong makausap din. So, ito naka-live ako. And then I just explain what I have experienced lately. Janmar Galicia, brother. Kamusta ka dyan? So, 2 points today. One point is that if you build a very big house, you also exchange yung chance to become closer to each other. So, mga anak mo, yung mga kapatid, they might kind of separated or isolated kasi bawat isa may room eh. Yun ang problema. Napakalaki na ng bahay mo. Mayroon ka ng basement sa taas, mayroon ka pang mga kwarto sa taas, mayroon ka pang mga ibang kwarto sa taas, no? So big na kinakikita, no? That makes the family tie weak. Yeah. Janmar Galicia, brother, salamat dyan. Kasama natin sa Hindi Babayero. Jonathan Padernal, shoutout sa iyo. Ma'am Raquel, maraming salamat po sa iyong stars. Good evening sa iyo. And then, yung pangalawang point, guys, is yung why maraming mga babae, they cannot proceed on marriage, no? Why is it, no? So, it's because, paano kung madam, gusto kita ipa-join, ma'am? Saan ba yun? Gusto mag-join si Ma'am Kwan? Yan, ito, nakita ko na. Approve? Yep. Unable to add guest. Approve. Send invite. Oh, ma'am, hindi ka maka-join.
Ma'am Bel. Sabi ni Ma'am Bel gusto niya mag-join. Salamat po. Dalin Magahis de Mesa, shoutout sa'yo. Ma'am Meli Hindap Dioso, shoutout sa'yo, madam. Yeah. Yung second voice natin kanina, ma'am. Oy, Miss Sagittarius, shoutout sa'yo. Akyat ka. Wag ka magtago dyan. Ay, paano to? Sagittarius. Yan, add. Ayan. Si Ma'am Natada, guys. Si Ma'am Miss Sagittarius. Yung second topic, Ma'am Natada. Boyfriend. You know? Boyfriend. Kaya pala, hindi ka matuloy-tuloy sa marriage. Maraming relationship hindi na tuloy-tuloy sa marriage. Because mayroong wrong concept, no? Many people is looking for boyfriend. So they end up with a boy. No? When you are at the age of 25, you have to look for a man, not a boy. Yeah. Boyfriend is just day play. Yeah. Okay. Rhea Uban. Francis Kiko, brother, kumusta ka dyan? Good evening sa'yo. Ayan, si Ma'am Natada. Kumusta ka dyan? Francis Kiko, brother, Hi, kumusta ka Sir. dyan? Rhea Uban Harlata, shoutout sa'yo. Hello, Sir Tat. Ako yata Hello, nasa kabilang, Ma'am nasa Natada, kabilang live ako. ba't ang Nasa hina kabilang ng live boses ako. mo? Nasa kabilang live ako. Enhance nga natin. Hindi na ma-enhance eh. Nawala ka, Ma'am Natada. Sorry. Saan ka ngayon, sir? Nasa kuwan ako, sir. Savoy Hotel. Ang location nito, harap ito ng Terminal 3. No? Dito ako. Mura siya na hotel. So, I'll show you the hotel. This is about $60 a night. Ito yung aking hotel. Yeah. Meron siyang twin bed. Tapos meron akong view ng Terminal 3. Yeah. Pero ang flight ko bukas sa Terminal 1. Uy, bakit ako may ilaw? Paano ko patayin itong ilaw? Wait a moment. Magka-ilaw. Yan. Tana. Kikita ko yung airport. Diyan. Ma'am Fedelo, shoutout sa'yo. Good evening sa'yo. Yeah, Terminal 3 yan. And then, ito yung hotel. I always have the same kind of table. Dito ako matutulog mamaya. Wala na si Mrs. eh. So, ako lang mag-isa. Biniwanan niya ako ng pagkain. Yeah. Same the normal. Mayroong kape dyan, ref. May chocolate na iniwan si Mrs. Malamal ko ni Mrs. Mayroon tayong safe, CR, shower din sa likod. This is all. No? Ito yung hotel. No? This worth $60 a night. So about 3,500. Yeah. Telephone and then table. Yeah. Malit siya kumpara sa mga kuan. Kaya lang ang advantage nito, yung hotel na to is that is close to the airport. Sir Bong, kumusta ka diyan? Bong Sibog, founder ng kuan. Sir, kalimutan ko team mo. Sir Bong is ano nga bang team ni Sir Bong? Sir Bong, nakalimutan ko team mo, nakalimutan ko. Sorry sir, nawala na, hindi na maganda aking memorya. Ma'am Gina Ilaso, shoutout sa'yo. O ma'am, babiyahe tayo mamaya, ma'am, pabalik sa United States. Yeah. Si wife, nakakuha na, nandun na sa Korea. Hindi, mamaya pa siya darating 3 hours. Oy, Ay, hello, good evening, sir. hello, Madam Good evening po. Bel. Kasi namumula na, sorry naman. Ang ganda ni Ma'am Bel, no? Para si Ma'am Amy Marcos. Ayan, nice to meet you po. Ma'am Bel, para kang si Amy Marcos. Ay, naku, hindi naman. Namumula lang ako ngayon, at ako'y nag-wine kanina, naglinis Hindi, ng pink. kitchen. Pink nga eh, pink nga eh. Pink nga eh. Ma'am Gina, Po, kumusta dyan? ayan. I would Nice to like to meet take you, this ma'am. opportunity, to be with you and on the I'm screen. also very honored. Ayan. Yeah, thank you. Thank you. At saka sa ayan, friend po ako ni Dear Self, ayan, through The Dreamer. Sorry, The Dreamer. Hey, The At Dreamer. saka- Very close friend kami ni Kawil- The Dreamer. Kaya po nasundan ko kayo dahil sa kanila. Ay, salamat po, ma'am. Kasama kami sa Kwan. Mayroon kaming page, yung Team Hindi Babayero. Salamat po. Opo, lagi po na siya shoutout yan. Opo.
Ma'am, andyan si Sir Bong Sibug Jr., founder. Sir Bong, ano nga ba yung team mo, Sir Bong? Founder ito, si Sir Bong na isang team eh. Malakas din na team yun eh. Kalimutan ko, Sir Yes, Bong. ma'am. Praise the Lord. Dami ng team eh. Dami ng team. Ma'am Meli, hand up, Joso. Shoutout sa'yo. Andito ang ating kaibigang napakaganda, parang si Amy Marcos, si Ma'am Bell. Ma'am Gina Ilaso, nasa US din si Ma'am Saan Gina. po ba base, sir? Actually, no, I'm in Singapore. Meron lang Ayun, akong Singapore. iniintay na US. Kaya medyo medyo nag-stay up ako ngayon kasi Sunday, lunchtime. Normally nagko-call kami ng family ko at this time. At not this time, maybe later. Basta nag-gather together because some of my sisters are in New Zealand, ganyan. Saan So you have a kind of a conference call. Sunday kami little conference. So I related to your subject, so I thought, oh, it's interesting. Do you believe, Madam, bigger house makes family kind of divided? I mean, not really divided, but kind of distant. Not only being a big house, but because sometimes our dream separates us. Like for example, yung dati, it's not just a big house, diba? It's a big world. Like yung sister ko nasa US, yun may ganon, ay nasa New Zealand. So the bigger the space creates between each other, talagang challenging siya. Distance, no? But Distance, no? Distance really keeps people, time difference, anything distance, anything space separates us. Siyempre, separate talaga tayo. Mas maganda nga naman yung kumpul lang tayo like before. But the reality of life is that, and those are one of the challenges that may come to our life. So I hope na we continue na lang yung making effort, ayan. Ang ginagawa schedule na lang po kami. Yeah. Eva Iloren, shoutout sa iyo, Madam Eva Iloren. Salamat po. Kasama ko ngayon, Ma'am Eva, si Madam Joseph Bell, si Ma'am Bell. Diba? Yes, Bell. Ako si Bell, nakabase po ako sa Singapore. Ayan. Ano ko yan, sir, kasi kami, even us here, when we moved to Singapore, it's just me and my husband, and then of course provided kami ng big space. Just the two of us, we have 2,500 square feet. Daming ang inisip ko agad, ang dami kong linisin. Just us, dalawa lang kami. So ayun, of course it's challenging, pero it's just a matter of, I think may disadvantage saka advantage yung big space, diba? Kasi when you have a big space, then you have your own privacy, you have your own space, and then not only own, but you also giving others space for themselves. Lalo na nag-iisip, may mga kailangan, hindi masyadong maiingay. So it's good in a way, but I think but true, I totally agree with you that sometimes it becomes, the bond gets weaker. Yeah. I totally agree. Dati, ma'am, nanonood kami, magkapatid ko, nanonood kami si TV, sabay-sabay kami, ang saya namin eh. Yes. Ngayon, kahit gaano kaganda, kahit Hollywood movie, magnood ka mag-isa, boring pa rin eh. Diba dati, pinapanood namin, cartoons lang eh, pero saya-saya namin. Tapos, dikit-dikit. ang saya pa. Tapos, sa higaan, matulog kayo, saya-saya nyo, diba? Nabukasan, gano'n. Pero ngayon, kanya-kanya ng kwarto, parang... Mega love shoutout po, ayan. Unahan Madam Fedelo, shoutout sa'yo. Andyan, ma'am, batiin ko rin si Edith Castillo, kaibigan ng... Ma'am Edith, pakiakap naman si Ma'am Joseph Bell, ang kaibigan nating napakaganda from Singapore. Yun. Si Angel's Bill. Hello, Angel's Bells. Hello, Madam. Good evening sa'yo. Dito kami ngayon ni Madam Joseph Bell. Finally, na-meet ko na ang aking idol sa screen. Ikaw ang idol namin. Ay, tipo. Si Ma'am Pedelor, andyan din. Ma'am Pedelor, kumusta ka dyan? Yan, si Ma'am Pedelor. Biyahe kami, ma'am. Ako mamaya, biyahe ko umaga. Via Incheon din. So si Mrs. nga, naawa ako kasi mag-stay siya sa Incheon. About layover siya ng 10 hours. Wow. Galit nga sa akin kanina eh. Ako rin, pag travel
nung hubby ko sa Europe naman, mauuna siya kasi meron yung sister ko darating in. Tapos kailangan namin pumunta ng UK, magse-separate din kami ng travel. Ganun din. Diba? Kasi meron Okay lang siyang siguro lalaki, ma'am. Ako, kagaya ko, magstay ako sa... Baliktad ngayon, ma'am eh. Ako yung nasa hotel, siya yung nasa airport. So parang nakukonsensya din ako kaya hindi ako makatulog. Ma'am Yet, good evening po. Ayan. Nanay, Ako na- sabi na, shoutout sa'yo, Nanay. Meli, Ma'am Meli Hindap Adyoso. Ma'am Meli, pakiakap naman natin kasama si Mama Jersel. Thank you. Andyan din si Ma'am Yet. Hello, Ma'am Yet. Kumusta ka? Si Ma'am Yet at saka si Ma'am The Dreamer, magkaibigan din yan. O, Ma'am Yet, Yes. kumusta ka Dan? Andito si Mama Bell. Kasama natin. Yet, si Ma'am Yet. Ayan. Opo. Jervin Yamano, shoutout sa'yo, brother. Yakapin po kita, yourself. Ako si Bell. Ganda ng sharing mo po. Opo. Ma'am Jervin, maganda nga sinabi ni Ma'am Bell. Kasi kanina, Ma'am Bell, siyempre, nag-dinner, nag-lunch kami kasama kong father ko ba. So, medyo, minsan, Pilipino, gano'n ang Pilipino eh. Mayroon tayong pagka-dramatic eh. Oo. So, I just kind of think about Basta sentimental. yeah. Medyo sensitive tayo, lalo pag family na. Eh, dati, sabi ko, ang simple lang ng buhay namin eh. Di ba? Ngayon, bakit hindi kami, tatlo lang kami magkakapatid, pero hindi kami nakikita-kita na. Ganon ba? Dati, araw-araw nakikita. Yan lang, medyo kapos lang, pero at least ang happiness together ba? Andun. Right now, it's so difficult to be together. Kasi may kanya-kanya na obligasyon eh. Yes. Kaya nasabi ko, I think malaking bahay, parang lumuluwag din ang relasyon eh. yes, totoo yan. Ma'am Ginger, shoutout sa'yo. Ginger Binarao from nasa nasa Greece. Ma'am Ginger, nasa Greece ka ba ngayon or bumalik ka na sa sa Middle East? Yan. Yon, may wine. Yun. Kasi nag-marinate ako ng ng mga meat, ganyan, nag-supermarket ako kanina, minarinate ko na separate. Tapos ayan, naggabi na ako na natulog. Tapos umakyat din kami sa isang live ng friend ko. Ayan, actually gising pa. Magaling kumanta yun eh, baka kantahan yung iyong mga guest. Kung Kay Kisari. Napakabait po. Sige naman, kung maganda, kung may kakanta. Oo. Jervin Yamano, shout sa iyo, brother. Salamat sa iyong pagpunta. Akyat ka, kapatid, na Jervin, para makilala mo si Ma'am Bell. First time rin kami nagka-interact kayo ni Ma'am Bell. Yes no? po, yes Po. po. Napakaswerte natin. Andyan si Ma'am Bell. Salamat po. Salamat na rin kay Mama Raquel McDaniel. Nagbatala sa atin. Salamat po. Ma'am Edith, salamat po. Ma'am Yet, salamat din po. Ma'am Gina Eliaso, shoutout sa ma'am. Kasama natin si Ma'am Jersel. Ayun. Team Angels, may kalap siya. Kasama. Andyan si Founder, Ambassador, Boyd Gonzaga, brother. Ito, pakitin natin para... Ayan, para kapatid, makita brother, akit ka. Kasama dito, ang ganda ng ating kasama, no? Si Mama Jersel po, Ma'am Bell. Andyan din si Corisman, brother. Corisman, akyat ka tol. Pinapakyat kita kanina, nawala ka lang eh. Akyat ka bro, kung bakante ka. Pakilala kita kay Ma'am Bell. Yun. Maganda rin namin na topic tol kasi, yun. Brad, kumusta evening, tol? Kumusta dyan? Good evening. Good evening. Pakilala kita kay kaya kapatid na Corisman. Si Brad Corisman, nasa Pilipinas. Nasa gobyerno siya natin, nagtatrabaho bilang senior officer ng ating BGMP. Bro, kumusta dyan? Good evening sa'yo. Magandang gabi po, ma'am. Ayan. Ang ganda ng boses, Oo. Yes, ma'am. Ang ganda yan. Galing. Salamat tol, salamat. Sa kulungan ako nagtatrabaho, ma'am. Hindi pwedeng ang boses ko yung parang naipit sa bintana, ma'am. Hindi sila matatakot, ma'am. Ang ganda. Ma'am Bell, hindi mo pa narinig kumanta yan. Lalo na pag kumanta. Mukhang mabalik. Diba? Hindi naman, ma'am. Mga Frank Sinatra ba natin, Brad eh. Nasaan si Ma'am Beth mo, sir? Bro Henry, nasaan si Wala Ma'am pa Beth? si Ma'am Beth eh, si Ma'am Elizabeth. Ando si Ma'am, ang first name mo, ma'am, again, ma'am? Ito si Bell. Bell Bell, po ako. Bell. Ma'am Bell, saan? Location niyo, Ma'am Bell? Ba? Anong bansa kayo ngayon? Nasaan kayo?
ako ngayon, Singapore Singapore. currently, Singapore. Singapore. Pero papunta Oo, sila oo. sa UK, tol. Papunta Mm. na Europa. Mm. Malamang malaki ang bahay ni Ma'am Bel, ano? Malaki ang bahay ni Ma'am Bel. Yun nga siguro, no? nasabi niya, na Oo. na-provide sila ng space na malaki sa Singapore. Pero alam mo gaano kamahal ang space sa Singapore. Flat lang doon, ha? Mga kakain nyo ng 1.5 US, flat lang yun. Diba? Siguro ang flat na yun, mga 5 by 5 meter. I 25 think meter. sa mundo yata, that is one of the expensive land area yata yung Singapore Singapore, talaga. napakamahal ng Singapore. Oo. Provide At saka napaka-safe. Napaka-safe ng Singapore. na safe, sobra. Less crime. Pero anyway, ayan, alam mo, laking factor niyang space, no? Oo. True. Alam mo, ma'am, ito, ma'am, kasi ako, ma'am, separated before ang father ko, no? Tumira rin talaga ako sa squatter, no? At sabi natin na we don't, yung pag hindi naman nasabi natin yung mga bahay ng mga nasa laylayan, ano? Oo. Yung kapatid kong babae, ako, mother ko, yung tinituluyan namin dati sa Pandakan, if you will, siguro, di ba hindi kayo maniwala. Andun na yung kusina namin, nandun na yung tulugan namin. Shoebox talaga siya, literally shoebox, no? Yung television namin, patungan ng TV, nasa paanan namin, ma'am. Oo. Pero, yeah. Pero masaya. Pero talagang, we're very close kasi nga, tabi-tabi rin kami matutulog. Talagang totoo, no? Iba yung sasabihin natin talaga yung, namin, yung closeness, no? Iba po yun. Iba. Opo. Actually, Lalo na pag kumain, Brad, no? Grabe pag kumain kayo, sabay-sabay kayo. Ang sarap actually, ng Pero, agree. if I will describe, no, kasi payat ako tol tapos si mother payat din. Ang mama ko, ang height niya mga 4'11", no? Kasi Yung laki kapatid, ng mother ko. yung kapatid kong babae, medyo maliit din yun, bro. I'm so happy, I'm so blessed lang siguro do sa matangkad ako sa side ni father, no, yung mga Velasquez, malalaking tao kasi sila Anyway, ayun na nga. Kay Kizari, shout out. Shout out yung- sa'yo. Totally, BP Noso. Yung tinutulugan namin, bro, talagang literal na parang shoebox, talagang, oo. Pero alam nyo nga, ayun na nga, ma'am Bel, no, siguro hindi ngayon, naging practice ko yung kapatid, itong anak ko, no, nakikita mo Hello. yung anak ko. Tutulog kami. Oh, yeah, that's Regina, Come on. Brad Boyet. Hello, yeah. Sa'yo, Boyet Gonzaga, founder ng Team Angels. Alam mo, bro Henry, tsaka Ma'am Bel, no? Ito, pag natutulog kami magkasawa, katabi namin to. Oo. Alam mo kung bakit ko ginagawa yun? Kasi na-experience ko na maganda yung impact na katabi mo matulog yung anak. Ang ganda talaga, Actually, ako yung kapatid kong babae kasi wala naman kaming father, no? Oo. Wala Yung kapatid, kayong hiwalay po. Opo, kung mapanood mo yung life story ko, na ikwento ko doon yung aking kapatid na babae. Sa second sa second failed marriage ni mama yun. Oo. So, tatlo kami na matutulog, katabi yung kapatid kong babae. So, alam nyo, doon ko nakita na pag yung, ganun din pala, the family that sleep together, stays together. Yes. No? Tapos, Yes. oo. Kasi So, you have tendency to play together, yes, kaya ang practice namin ngayon, ito. together. So kayo si Ma'am Bel, malaki bahay niya, siguro na-notice niya yung yung space, no? Pag may masyado ng malayo yung Kaya space. magandang word na na-introduce ni Ma'am Bel ngayon yung space. Kanina ko pa hinahanap yung word na yun. Yeah, Siya that's nagbigay ng word. space. Talagang alam nyo, hindi na tayo lalayo Yung mag-asawa nung hindi pa nag-a-abroad yung lalaki or babae, they're very much they're much kumbaga sabihin natin yung kanilang Intimate. yung intimate, yung kanilang talagang kumbaga sa sticky talaga sila no? Oo. If you will notice, kapag yung isa sa kanila nag-abroad, alam mo kahit umuwi na yung isa doon, sandali lang yung ispag, no? Pero parang they are used to being apart, no? Siguro ito manonotice naman ito siguro. Lalo kayo at mas marami kayong friend na OFW, no? Yun yung nanonotice ko, kaya nga minsan nagkakaroon na talaga ng separation kasi wala na daw yung spark, no? Ayun yung sinasabi nila, street lingo yung spark, no? So ayun na rin ang problema dahil sa
yung sobrang layo ng space, no? Napopol naman sa iba. That's kumbaga hindi na yan imposible, no? Yung Hindi na LDR to, no? imposible. Long distance relationship, no? Oo. Malaki Oo. factor yun sa hiwalayan. Mas We are- napaka po nun, contribution. Talagang Yeah, yeah. distance Shoutout at po saka- si Conrado Coyo Jr. Shoutout brother sa iyong panonood. Salamat po. Boyd Gonzaga, brother, salamat po. Edith Castillo, salamat din. Rodel Chikimsi, salamat din po. Rosalie Bipinoso, shoutout po. Opo. Good morning, good evening po. Galing kay Madam Rodel. Guys, ang Kaya nga, yun nga kasama ang natin ngayon, sinubukan. mga mabibigat to kasama natin, si Madam Jersey Bell from Singapore. Of course, siyempre sa UK talaga siya at saka yung kasama natin dito, ang ating serviceman na si Corexman. Salamat po mga Very- kababayan, mga kapatid. At tayo, po. service man. dito, ang ganda ng ating topic ngayon kasi is about a kind of marami sa atin hindi masyado nakaka-relate kasi Madam Bell at sa kapatid na Corexman sa gusto natin magkaroon ng hayahay na buhay, we tend to make house, no? Ang laki ng bahay na bili tayo ng mga material na mga ganda, but at the end it becomes insulator sa bawat isa that you cannot feel each other. No, hindi mo na alam nararamdaman sa kabilang kwarto pala is already in pain, no? Yes. Yeah. At Actually, kung mapapansin nyo nga, Ma'am Bel, no, Bro Henry, alam nyo yung mga nakatira sa mga, sabi natin, yung mga hindi ganun ka, mga maasensong pamumuhay na mga kababayan natin. No? They're much closer with, mas close sila, mas, kahit tumatanda na sila, makikita mo yung band nila, ganun pa rin, Yeah. Yes. Oo. Kaya nga, ibig sabihin, that is a good, good indicator na yung space talaga, napakalaki ng contribution niya sa relationship. Oo. agree. Malaki yan. Hello, Ma'am the Dreamer. Ito lang yung iba natin viewers, Sibong Junior, founder ito ng Team One Creator. Ayan, Team One Creator 2.0. Sir Bong, salamat po. Andito kasama natin Corexman at saka si Ma'am Jersey Bell. Guys, pakiakap naman po ang ating dalawang kasama dito na grabe nagbibigay ng mga bagong pananaw, no? Salamat po. Angels Bells, Madam, salamat po. Okay, andyan din si kapatid na Jervin Yamado pa rin. Salamat po, kapatid na Jervin. Boyd Gonzaga, brother, salamat po. Si kapatid na Boyet ay kasama rin natin sa Hindi Babaero. Founder siya ng Team Angels. Tapos meron silang grupo ngayon, Eat, Unwind, and Travel. Di ba? Shout out sa iyo dyan, Rosa. Also, Ma'am Yet, salamat po sa inyo. Brother Jojo Koyo, Munoz, shout out sa iyo. Opo, magandang gabi po sa inyo. Pasensya na kayo guys, na hindi natin agad mabasa ang inyong mga comment kasi maganda yung ini-input ng ating mga co-host nahiya ako na interrupt Pasensya na po kayo. Alan Baisa, shoutout sa iyo. Ma'am Edith, shoutout sa iyo. Watching from Baseco Compound, Tondo, Manila. And si Sir Boyet, nasa Kwanyan, taga United Kingdom. Opo. Sir Boyet, si Ma'am Bell ay sa UK din. Opo. Just Papunta ko TV, shoutout sa iyo, brother. Shoutout sa iyo. Si Sir Jervin daw nasa labas. Salamat po. Napanood ko kanina, dito rin si Robert, no? Kasama namin sa Team Dinosaur. Spikey, Zari, shoutout sa iyo. Okay. Sensya ka na to, naputol ko. Marami Okay lang, tayong kaibigan na Okay lang. Take time. Pasensya na kayo mga kababayan pagka hindi kagad natin nababasa, no? Conrado Coyo Jr., salamat po. Ma'am Edith, salamat po. Grabe, andyan pa, isa nating hindi babayero rin from Ireland, Jojo Munoz. Shoutout sa iyo, brother. Salamat, Jojo Munoz, ang isang gwapo nating kasama. Andito kasama natin kapatid na Jojo Munoz, si Madam Bell. Napakaganda. Unang kita ko kanina, bro, Corexman. Akala ko si Amy Marcos, Follower, Sir Jojo mo. Follow niya. Gwapong lalaki yan. Ma'am, i-follow mo na rin si mga hindi babayro. Andyan, ang dami, no? Sila Reggie Tondag, si
Pinoy Traveler, andyan din. Ma'am Inday Pinas Vlog, andyan din from Egypt. Salamat po. Roberto G. Pindon, salamat sa iyo kapatid na Roberto. Kasama natin sa TK Dinosaur, kasama din natin sa Hindi Babaero. Salamat po kapatid na Jojo Munoz, salamat sa pagpunta. Kapatid na Regis, salamat po. Conrado Cuyo Jr., hindi rin babaero, salamat po. Ingat kayo palagi dyan mga kababayan. No? The Dreamer, andyan si The Dreamer. Madam The Dreamer, andito po. Ayan, nakaakap na si Mama Ma'am Bel. Salamat Ma'am Bel. Habang Okay. nag-out si sir. Okay. So guys, yung po yung isang concept na ito bro, i-share ko lang bro. Sa Amerika, yung mga nagtatayo talaga ng mga bahay ng mga malalaki, yung talagang very well off. However, they're not happy, no? Ako nakikita ko na hindi happy. You know why? Kasi most of them are divorced. Most of them have children na hindi kanila. Ganun ba? Adopted or something like that. Unlike sa Actually, may Pilipinas, kasabihan sa Tagalog nga yan dito sa Pilipinas, bro. Baka narinig mo na eh. Aanhin mo daw ang malaking bahay kung ang nakatira kwago, di ba? Kung maliit ako ba? Tama, oo. Nakatira ka sa kubo, nakatira tao, no? Sa something like that, ano? Oo. Tama. Mm. Ayan, Pero alam nyo, yan na nga, alam nyo kasi, the truth is, we human beings like us, no? Talagang pag medyo umangat na yung buhay talaga natin, it's part of our, ano yan yung ating status, ano yan symbol, yung Symbol, we have a big house, no? People talaga. Actually, share ko sa inyo, no, si father, no? Pag tinignan nyo yung bahay namin sa Zambales, no? Actually, we have 2 house there, no? Yung isang bahay namin nandoon sa mismong yung alam ni brother ang negosyo ng father ko, ma'am nasa quarry business si father, no? Yung isa naming bahay doon, ano lang ito, bungalow type. May 2 kwarto doon. Situated yun, ma'am, doon sa doon sa mismong imbaka namin ng buhangin. Sa amin, kung tawagin namin stockpile, no? Oo. Doon yung amin, oo. Laking pera yun. Marami siyang pera, ma'am. At ako'y ni Corexman, nung negosyante. Oo. At andun po yung aming bro, yung yung salaan ng buhangin, ma'am, no? Tapos andun yung bahay na may 2 bedroom lang na napakasimple, parang yung bahay lang yun sa subdivision, ma'am, na 2 bedroom, no? Doon sa other house naman, wala siyang second floor din. Oo. Yung pinaka-ancestral house na pinatayo ni father, no? Around 3 years in the making yun, ma'am, yung bahay, grabe na. Pinatayo ng pandemic. So, tinaon ni father na pandemic para yung mga tao may hanap buhay. Kasi walang operation yung quarry. Ginawa niya para yung mga tauhan niya may trabaho. Pinagawa niya yung bahay. Parang kahit hindi pa dapat ipagawa, ma'am. Oo. So, anyway, ayun na nga, ma'am. Yung bahay, hindi siya ganun kalaki. Meron siyang about 4 bedroom, no? Yung second house, no? Makikita mo yung mga pintuan ng bahay halos magkakalapit, no? Tapos hindi ganun kalaki yung salas, no? So yun pa rin yung ng father ko. Kaya nakarelate ako dito sa kwento ni Sir ni Brother Henry, no? So ganun kalaki yung ng value ng space. Alam mo, ma'am, yung salas namin, yung lalaki ng couch. Kasi sabi ni Papa, para pag nanood ng TV sama-sama makakaupo lahat. Yes, makakaupo lahat, yung iba. Yeah. Na-accommodate niya. So yung living room, parang yung living room niya sakop ng couch, ma'am, laki-laki ng couch na nilagay niya. May accommodate niya. At saka Brad Corexman, welcome natin. Nakasama natin si Ma'am Pina from Egypt. Hello, Ma'am Pina. Good morning sa'yo dyan. Magandang araw po sa inyo, magandang gabi. Magandang hapon. Hello, good evening. Anong oras na ba dyan? Gabi na kasi dito. Paras kami oras ni kapatid na Corexman, 12:53. Sa Singapore yata is 1 hour or Exactly. Singapore. Dito kasi alas 7 pa. 7:53. Mag-8 na po. PM. Gabi na rin. Good evening sa iyo dyan, Madam Pina. So umaga Salamat po dyan. Sa inyo. Yes. Early morning. Nasa Pinas ako, Ma'am Pina. Pinas ako. Saglit lang po, maingay. May ingay ka background mo, Damo. Okay lang. So yung tuloy natin, maganda yung ating discussion, yung space, no?
So, ayun, alam nyo, ladies and gentlemen, napakalaki nung alam nyo, sabi ko nga kay Henry ay very thankful tayo dapat sa mga magulang natin kasi lalo pag tayo ay nabibigyan nila ng mga inputs ba na katulad nito. Kaya nga sabi ko kanina nung inopen ng Brad Henry itong topic, medyo nakaka-relate ako kasi si Father, engineer din kasi si Father, alam ng Brother Henry yan, ano? Iba mag-isip ang mga engineer, ma'am, no? Iba mag-isip. Very Iba talaga. Economical kami, tol. Economical. Grabe, parang lahat kino-compute, ano? Oo. advanced. Yeah. So, yun yung ano ng space, no? Yung relationship. Kumbaga, malaking factor, no? Plus factor yung space pagdating sa relationship, no? Kanina, nasabi na natin, yung LDR nga, malaking problema na, no? True. Oh, how much more lalo itong space na to, mahalaga ito sa pagpapamilya, no? Given naman na katulad yung husband and wives, no? So, kailangan talaga magkadikit talaga yan, ano? Pero alam mo, mas importante sa mga bata, no? Kasi yung mga bata, as they grow old, ang mga bata papalayo sa atin yan, no? Papalayo sila sa atin. Ang bata kasi habang tumatanda yan, they discover their own world. Yes. Nagkakaroon sila ng sariling mundo, no? Tama, Like us, nung bata rin tayo, ganun din naman tayo. Yes. Mama, papa. Pero nung early, parang ayaw na natin sila makita, di ba? Di ba? Parang something like that, no? Oo. Because nagkakaroon na tayo ng ibang mga kaibigan, kasama, magkakaroon na tayo ng ibang interest. Yes. We are starting to stand on our own, di ba? Oo. May sarili na tayong tinitindigan, oo. Bro, But then again, sige. Sige po. But then again, yung space na yan, kung na-maintain natin yan, kasi yung space, idudugtong natin sa space communication, no? Oh, yun. Oh, pag magkalapit ang tao, ang communication, constant yan, no? Kasi wala naman silang choice dalawa kung hindi mag-usap silang dalawa o tatlo sila na magkakatabi, di ba? So, ibig sabihin, space plus communication, yan, no? So, ayun na nga, pag mas malayo, mas ang communication, mas mas mahirap yun gawin, no? Mas mahirap gawin yun. At the end of the day, yung... Sa kuwang communication, kasi ako mayroon tayong maliit na negosyo. Whenever I make some kind of business dealing, pwede kasi minsan sa telepono lang sa video call. Pero as much as possible, Ma'am Bell, kapag when decision has to be made, I have to see the guy. I have to see him. Yeah, that's correct. That's correct. Agree ako dyan. Ayan, shoutout natin si Sir Larry Lorenzo Germino. Ayan. Actually, sa negosyo, one way of showing that you're sincere and you're faithful with your agreement is to talk with yung personal talk talaga. Magkikita kayo sa isang lugar, no? Oo. Ma-appreciate other party also. Madalas yung mga, alam nyo sa business, yung transaction lang. Alam nyo, kaya nga marami nang nai-scam sa online Kasi ang kanilang transaction online, di ba? So, they do not see each other, di ba? So, yun yung masasabi, yun yung mga halimbawa. So, if we show up, pinakita natin yung ating sarili, nagkita tayo sa isang lugar, mas madaling ma-determine kung yung tao ba ay katiwa-tiwala ba at ano ba ito, di ba? In the flesh, Yeah. makikita ko In the siya. flesh, face. And we are mas maselan itong pinag-uusapan natin na gentlemen, ladies, no? Kasi alam nyo kung bakit. We're talking of family relation, no? This is family relation, no? Kasi mas maano to, kumbaga, this is more sensitive, no? Kasi yung mga business transaction natin, hindi mag-work out yan, okay lang yan kasi sa mga susunod pwede, di ba? But itong family, ito lahat ang puhunan natin. Dito natin lalagay lahat. No? Minsan walang take two. Family na, no? Opo. Ito, kaya nga napakaselan na itong pamilya natin ay mako-compromise because of that space and that lack of communication, no? So, ang laki ng epekto niyan, hindi lang hindi lang doon sa mga bata o doon sa mga... Kasi bata, second generation natin, Ma'am Bell, no? Yes. So, ito, sino ba sa atin ang may gusto yung second generation natin as unruly ang ang mga behavior, no? Antisocial, di ba? Or maligaw. At So saka, they will become ang mga bata nang gagaya yan kung anong nakikita, yun yung gagayahin nila. Opo. exactly. Angel, Tapos ang ganda ng pero madami. gaganap.
natin si Madam Angels Bells para gusto niya yata umakyat. Kaya lang Ma'am Angels Bells, hindi ko makita ang iyong kuhan. Sinubukan kitang hugutin. Looks like wala. Tapos dito sa kuhan, wala rin. Oh. Ma'am The Dreamer, thank you. Ma'am The Dreamer, nice to see you. Andito ako sa iyong friendship. Salamat Nabanggit natin daily kanina na Salamat. kilala ko po. Touch Baby Correx at saka si Gel Self Bell ang kasama natin. Mayroon din tayong kasama dyan si Larry Lorenzo Hermino. Brother, salamat po. Salamat pakikiakap na rin po kapatid na Larry, si Madam Gel Self Bell at saka si Brada Correx Man. Salamat po. Sandy Javier, shout out po. Andyan din sa GM Imperial, JM Imperial kasama natin. Salamat kapatid sa pagpunta. Hello? JP Imperial Porto. Salamat sa panonood, brother. Andyan din si Madam Samson Bea. Madam Samson Bea, kumusta ka dyan? Kasi marami ditong kwan si Madam eh. Marami ditong hindi siya makahugot. So, bro, tanungin ko si Ma'am, maputol kita dun to ha. Tanungin ko si Ma'am Bell ngayon. Kasi pre, may pera ito Ma'am eh. Ma'am, will you advise to your friend to build a big house or just, stay fluid? Kasi kapag nagtayo ka ng bahay, of course, yung pera mo mababawasan, di ba? Kasi ang pera is a fluidity yun eh. Actually, ito lang masasabi ko, no? Kasi tayo, stages kasi so, hindi mo pwedeng i-advise. Parang bata yan, hindi mo pwedeng i-advise yung batang gumagapang pa lang na tumakbo. So tayo kasi, as we get older, we realize that material things are actually hindrance to a lot of, natural things that God gives. Distraction. Distraction talaga siya. So ito lahat, distraction lahat yan. Lahat ng material things na gustong-gusto na kasi meron yung iba. So akala natin, yung iba, pag meron yung iba, ganun din tayo. So, of course, ako mismo, I don't wanna be hypocrite, no? Ginusto ko talaga yan at naranasan ko siya. And it's true. Hindi siya necessity sa buhay. Kasi ang pinakang necessity talaga. So, I won't advise. Kaya lang, hindi ko naman din kayo pipigilan kung gusto nyo matupad yung pangarap nyo. Kasi, pangarap, po. Pero, I won't, at this point, I'm 40 plus. Hindi ko sasabihin kung ilan. 40 plus lang. Nasa 33 lang eh. Nakaabot na ako ng, thank you sa compliment. Nakaabot na ako ng 40 sa buhay, Ako, sa apat na henerasyon. Turning 44 na ma'am. This June 17, no? Ako, 27 ka na, sir. Ay, congratulations. Hello, Madam, the Dreamer. And kaibigan. Good evening. Good evening to all of you. Hello. The Dreamer. Ayan, interesting naman yung pinag-uusapan nyo habang nag-work ako. Madam Rosalie. Good evening, Bishop. Good evening, sir. Good evening po. Good evening po. Po. Naabala ko po Ako, ang ma'am, usapan. Gusto ko i-touch yung sinabi ni Ma'am Bell about material things. I'll give you an example, ma'am, no? Dito, ni kapatid na Rosalie, correct daw eh. Yung, Itatouch yung material na bagay, no? Distraction. Touch ko yan, ma'am, no? Alam nyo, katulad ko, actually, I could live like, pwede akong magpiling mayaman, sa pamumuhay ko na ito, no? Kasi, si father naman ay meron, no? Pero alam nyo ba ako, never ako nag-own ng brand new na kotse. Never. Never, opo. Oh. Mostly po, ang binibili kong kotse yung mga hatak sa bangko. Yung mga nahatak na kotse na nagpipiling na mayaman. Opo. Yung nagpipiling, opo. Bakit? Alam nyo, mostly po, yung mga kinukuha kong hatak sa bangko, tumakbo lang siya ng 20,000, 15,000. Talaga? Of course. Saan ko makakakita ng ganun? Opo. Madam Angels Bells. I have a friend of mine, the name is Benson Conde, no? Pag nandito kayo sa Pilipinas, you want a second-hand car na hatak sa yung mga bangko nating malalaki ba? Jordan Yamado. Hello po. Ito, I want to share this, guys, no? Lalo yung mga nanonood, no? Alam niyo po kasi, alam niyo ba't ganun yung, dati po kasi nagnegosyo ako ng kotse, yung mga hatak sa bangko, no?
Then I realized, nung alam nyo, something, may learning tayo lahat no? It is learning, no? I want to share, no? Sana if you have time to listen, no? Nung nagnenegosyo po ako ng kotse, sabi ko pag nakaipon ako ng bibili ako ng brand new, bro, sabi ko, no? Kasi ba yung brand new iba talaga. Ikaw yung virgin, di ba? Parang ganon, something like that, no? Yung Yung kotse Tsaka- ko, matango sarap driving. Saka iba yung iba yung status sim pag sinabing brand new yung kotse mo, iba di ba, no? So sabi ko, nagbebenta ako ng kotse kako, siguro mga next year sabi ko kasi maganda ang kita ko sa bayan sila ng kotse noon before Henry, no? So sabi ko next year kaya ko nang bumili ng brand new, no? Alam nyo, along the way habang nagbebenta ako ng sasakyan. Lalo nang kumukuha na ako ng mga elite, yung mga nahila, no, yung repossessed. Sabi ko, ang bababa ng mileage. Alam nyo, ang sarili ko, tinuruan ko ng lesson, no? Sabi ko, bakit ako bibili ng bago? Unang paglabas ng kasa, bagsak na agad ng 100,000, something 100,000 ang minus, no? And secondly, ito mga kotse na kinukuha ko sa bangko, ito yung mga taong nagpiling mayaman. Yes. Na akala nila they can afford it, di ba? Spending Yes. model. Alam mo dito kasi sa Pilipinas, no, sana wag masaktan tong mga ibang nanonood, ano? Hindi Pag naman. sumasahod na sila, alam mo man, pag sumasahod na sila ng 35,000 to 40,000, akala nila mayaman na sila, no? Mayaman na. Oo, hindi nila nako-compute yung gastos ng buhay, no? I totally understand that. I met a lot of people like that. Kasi sabi ko nga, kahit sa mga pamangkin ko po mismo, ganyan sila. So, kasi gusto daw nilang maging, yung parang katulad ko, sabi, kasi nga po na, nag-senso naman tayo sa buhay. Tapos nakapag-asawa din po ako ng, ibang lahi. Sabi niya, gusto ko kasi, tita, gusto ko bumili nito. Sabi ko, ba't ka bumili niya? Sabi nila, gusto mo naman, ikaw lang ang meron. Sabi nila sa akin. Pero sabi ko, alam niyo, mahal ko kayo. Alam ko naman, hindi niyo kaya eh. Alam mo, sabi ko, kung gusto mong maging katulad ko, pues mag-ipon ka muna sa bangko bago ka bumili niyan. Kasi ako rin po, second-hand car, ang unang-una kong car, Adventure, kulay blue, second-hand, 3 years old. Ako, 3 years old, yun ang una kong binili. Tapos, yung mga kaibigan ko po, may mga asawa rin silang puti. Parang natatawa sila sa car ko. Paki ko naman. Di ba? Paki ko sa opinion mo. Basta ang mahalaga, may gulong yan. Nakakarating ako sa pupuntahan ko. At hindi ako mainit sa mata ng tao. Ba, yung mga anak ko, nilalagay sa car ko. At least, syempre may mga iba ang kulay niya. Pwedeng maging mainit sa mata. So may risk tayo sa mga ganyan. Sabi nga, ang mga totoong mayaman, hindi sila nag-show off kasi takot silang makidnap. Kasi mahirap ka na makidnapin. Actually, si Father, Ma'am Bello. Kinikwento nga kay Henry, wala kaming, wala siyang Audi, wala siyang BMW, wala siyang Mercedes, no? Wala. Parang pag nakita mo yung garahe namin, parang makikita mong top of the line yung yata na kotse ron, yung Everest lang na Titanium. Pero wala talagang Inyo rin. So, meron akong 6 na lalaking anak. Lahat sila raised in Hong Kong. Magaganda na ang trabaho nila ngayon. Mga half sila, half-half. Tapos, of course, nasa Hong Kong sila. Alam nyo po, dahil sa ganun kong ugali, hindi din sila naghihirap ngayon. Kasi syempre, mahirap nang kumita ang mga bata, di ba? Maliliit, napakamahal na property sa Hong Kong. Pero dahil napakalaki rin po ng advantage talaga na simple tayong magulang. Kasi na-pick up din yung mga bata. So, hindi sila puro utang, hindi sila puro credit card. They live with peace of mind. Kasi within their means. They live within their means, right? Yeah, they live within their means. Kasi po yung big space, big dream, big like this, it's a big responsibility and it's a big bills to come. Masakit sa ulo yan. Kaya po stress yung mga tao. And after you get that, what's next? Anong na-achieve, no? Okay, what's next? Just something bigger. Yeah. Something bigger. And you never stop. I-share ko lang po sa lahat ito. Kasi tayo mga babae, ang pangarap po namin, LV, Chanel, Chuchu, tapos gusto namin maglakad-lakad. Ganyan-ganyan. Po talaga kami. Alam mo, Ma'am, kaya ko kanina nabanggit yung what's next, no? Di ba, nakuha mo na yung gusto mo na what's next. I share a story, yung aming panganay na lalaki, no?
Yung aming panganay na lalaki. Hindi ko na lang babanggitin yung malalaking company kung saan siya nag-bookkeeper. Na accountant po yun. Ano po yung kapatid ko? Gay po yun, gay. Oo, gay siya, no? He passed away last 2015, no? Year 2015, no? Alam nyo ba, kung baka hindi kayo maniwala, accountant siya, 7 kumpanya. 7 company ang hawak niya, Bro Henry, di ba naikwento ko sa'yo? 7 company, Ma'am Bell, Ma'am The Dreamer, no? 7 company. Kaya kung kanina sinabi kay Ma'am Bell, what's next, no? Pag nakuha mo na yung gusto mo, no? You will never stop. You will never stop. Just one You thing will to ask another. for more, no? You want the Oo. fast Umi-stop. car Ang gusto ko you yung pour maman. fast air. Ayan. Always wanting more. Now to continue this, no? 7 company, no? 7 company at isang tao ka lang, no? So, ibig sabihin, andun na yung kanyang para siya nag-crack-ramming na I need more, di ba? Pero pag titignan mo naman, bakit, no? Bakit? The next question is bakit? Alam niyo kung bakit siya namatay? Kasi napabayaan na niya yung sarili niya sa kakahabol sa pera, no? Oo. Oo. Parang yung description ng taong umahabol sa pera, bangin na pala yung the next niya, tinatakbuhan niya, oh. Alam niyo what happened with my brother, no? Ang sabi nung kapitbahay niya dun sa subdivision niya, darating si kuya daw ng alas 12 ng gabi, no? At makikita daw nila yung ilaw daw ng bahay, mamamatay mga na yan, about 3 o'clock. Ibig sabihin, nagtatrabaho pa siya, no? Sa bahay, no? Tulog. Magigising siya around 6 o'clock. Wow. Alas 7, aalis siya. So, naging ganun na yung daily routine ng buhay niya. Ang ginagawa ng kapatid ko, hinahabol na sa masasarap na pagkain. One time lang po siya naputukan siya ng ugat. Oo. 36 hours patay si kuya. Naman. Patay. So, nung nandun siya sa Chinese Gen, kinuha namin yung isa sa pinakamagagaling na neurosurgeon dito sa Pilipinas, no? Kumbaga, siyempre, sabi ni Papa, kunin mo, kahit bayaran natin, kunin natin yan. Basta mabuhay lang ang kapatid mo. 36 hours, no? Yung graduate ng Harvard na ang tawag niya, neurosurgeon, no? Tawag neurosurgeon. Walang nagawa eh. Sabi nga po, anin mo daw po yung kayamanan kung hindi mo ingatan ang sarili. Hindi kayang dugtungan kahit 1 minuto, ma'am. Opo, kahit isang Opo. Alam So, we need niyo, to doon ko take care of nakita na yung ourselves. greedy, yung din na sinasabi ni Father sa akin eh. Alam mo anak, ba't namatay ang kuya mo? Sabi niya. Naging greed siya. That's it, sabi ni Father. Namatay si kuya 50, 50 years old. Wow. Talagang Wow, so Si sad. Father ngayon, 82 na bro. Sa August 83 na siya, no? Sa August 29. No? So tignan mo, nauna pa siya sa father ko, no? Oo. Nanay, So, this is a good story to tell, di ba mga kapatid, no? It's a good story. Opo. Contentment is natural wealth, sabi ni Socrates, no? Kagaya nung Luxury is artificial poverty, di ba? Sabi ni Socrates, no? Hello, Nanay And Tol. this is correct. Yeah. And Kagaya this is correct. post ko today. Hello po, Nanay Tolen. Hello, shout out Po po. today. Ayan, ganun nga po, sir. Kaya po ako dito, ma-share ko lang. Kaya yung ako double sikap din po dito sa Israel. Alam niyo po ba, yung minsan yung katawan ko bumibigay dahil gusto ko mas more money pa. Sabi ko, nagtatrabaho po ako dito kay Lola. Then nagtatrabaho, after natulog yung Lola ko, lumilipad pa po ako sa ibang trabaho. Then na-realize ko nung medyo sakit na po yung mga katawan ko, hindi ko na kayang nagkasakit ako. Then sabi ko, anin ko naman yung maraming pera kung katawan ko naman ito. Oo, then sa loob po ng ganito, sa edad ko pong ito, all naman my dream is, natupad ko kasi sa sobrang sipag ko. Then I realize, sabi ko, kailangan ko din ng pahinga. Kailangan ko din ng pahinga. And the dreams come true po na lahat naman nakuha ko na. Nagkaroon na po ako ng mga sasakyan, ng bahay, sa murang so, sa pagsikap ko dito. Then one time po talaga, hindi ko talaga maigalaw yung katawan ko sa sobrang pagod ko. Then na-realize ko, paano ko matitikman yung aking pinaghirapan kung ganito ako? Di ba tama? Kailangan kalusugan muna. Paano ko malalasap? Yes. Paano ko malalasap yung aking yung pinayo kong bahay, yung aking sasakyan? Kung ganito naman yung katawan ko, di ba? So, na-realize ko, we need to take care of ourselves first. Ha? ang ganda mo naman. Pagod, maganda pa. Working pa ako.
nagtatrabaho pa po ako. Yun nga po, kailangan po, ingatan po natin ang sarili natin. Gaano man po tayo, magsumika po. Kung hindi po natin mapapakinabangan, wala din. Kasi, ayun nga, pangarap ko sabi ko, when na nagkakasakit po ako dito, sana makauwi po ako ng Pinas. Sana yung pinaghirapan ko malasap ko pa. Sabi kong ganyan. Then when I cry to God, Minsan, alam ko nahihirap. sabi ko kay God. Sabi ko kay God, Lord, sana po, yung pagsisikap ko dito, iuwi mo akong buhay. Lalo ikaw, ma'am, no? Kayo, ma'am, si ma'am, si ma'am the dreamer, no? Ma'am, kayo, ma'am, katulad kayo, ma'am, no? You're spending your, yung years of your life working, no? Yung space mo sa family mo, layo, di ba, no? Ang family mo nasa Philippines, no? Yan na naman, space na naman. Ibalik natin sa space yung topic, ano? Patient. Yung space namin, hindi madali, lalo't malayo kasi isa't isa. Then pagdating sa asawa, syempre, hindi mo alam na kung okay ba kayo or ano. Pero I just trust myself, and then kung may problema man po dumadating, alam ko po, nilalawakan ko po yung pangunawa at every time na nagkakaproblema ako, and then I call to God, yun lang po ang sekreto. Kasi kanina sa Then GC kahit po namin, problema ma'am, no? Kanina sa GC namin, kasi may mga kasama tayo talaga na parang they feel it, ang pakiramdam nila paano ba talaga aasenso ang buhay nila, no? Oo. Paliwanag ko, sabi ko sa kanila, it's ang family, tayo kasi sa totoo lang, ang isang bansa kasi para mawala ng OFW yan, dapat kasi employment talagang available sa Pilipinas, no? But the problem is, we are a third world country, ang Pilipinas. Yung mga professional nga, walang mapasukan na trabaho, di ba? No? Bakit nga po, di ba? Friday, na-review namin yung unemployment rate na ang root Yeah. cause job is not available. Ang root cause is much of the skills to the job that is being required. Ay, nawala si ma'am. Ma'am, nawala ikaw, ma'am. Wala. Actually, alam mo nga, touch, no? Katulad kami nasa law enforcement, no? Alam mo yung mga neighboring country natin, hindi naman kailangan ng police professional. Nasa PJMP ako, ma'am. Jail officer po ako sa Bureau of Jail Management. Okay po, sir. So dito sa Pilipinas, bro, to continue, ma'am, no? Dito hindi ka makakapasok sa law enforcement dito pag hindi ka college graduate at board passer or eligible kung tawagin, ano? Pero Kailangan pa ma-experience. hindi naman, but you need to have you have your board exam or you are a professional eligible qualified. Kasi kung hindi ka college graduate at hindi ka professionally hindi ka eligible, hindi ka board passer, you cannot wear the uniform. Ganun kalupit, no? Pero in the neighboring country natin, somewhere in Vietnam, in Malaysia, in Thailand, you don't need a college degree para maging police ka o law enforcer ka, di ba? Nakita mo yon. And yet, yung salary natin, kailan nang naitaas. Pero actually, sabi ng father ko, mas malaki pa rin ang mga sahod ng law enforcement sa ating neighboring country, no? Pero the thing is, yung mga mayroong professional na nga, hirap nang maghanap ng trabaho. How much more yung mga high school graduate, How no? much pa? Oo, that's the problem, no? No choice, mag-ibang bansa. Kaya po nangyayari yan. Kaya po may mga OFW. Yes, mag-ibang bansa. At again, babalikan natin yung topic natin dahil pag nag-abroad ka na, hindi na kabilang kwarto lang yung distansya nyo. Dagat na, no? Hindi na, mahirap. Oo. Dagat na. Hindi lang po dagat, talagang himpapawid na. Pasay ko lang yung Mahirap po talaga. tama po, madam. Mahirap po talaga pag mas malalayo. So, kailangan pang-unawa talaga si S. Franz, Sikap, tiyaga. sa'yo, Jay Raimondo, shoutout sa'yo. Pero Pugol, shoutout sa'yo. Ang napakagwapo nating kasama sa Babaero, shoutout sa'yo dyan. Tim Yamson, salamat po. Dear self, si Bel, Mambel, nalobat si Mambel. Mambel, akit ka uli kung lobat. Ma'am Ark Reyes, shoutout sa'yo. Kasama natin sa team Paugat. Siyempre, founder yan. Salamat sa'yo, Madam Ark Reyes. Tadja. Work pa ako, sir. Skyline. May lola is. Dito, Skyline, si Touch Daily po ako. Andito si Corrickman. At ang maganda Skyline, shout Nanay, out.
Tulin, karat sa'yo, Nanay Tulin. Guys, kung sino yung gustong Si Nanay Tolen. or Ako si Nanay Tolen. Marami din karanasan si Nanay Tolen about advice si Nanay Tulin. Ma'am Bel, kung gusto mo very advisable yan. mag-charge yata. But nga po si Mabel, lobat po. But, So ako naman still working pa Sir Tad. Gaba na ako kasi nagpapakain ako sa alaga ko. So gustuhin ko man makipagkwentuhan sa inyo at makipag-anuhan kasi marami pong aral na matututunan. So I need to work muna. ayun, Ha? wala yung medalyon. Yung medalyon. Medalyon? Nasira. Nasira na. Nalaglag. Wala ring anting-anting ko. Opo. Alam ko, Brad, si Nasira. Mama, Laga, bibili ko. si Mama The Dreamer, iba-iba. Ay, Nanay ang padre Dore, So, kumain ako. Doon ako sa baba. May radyo. hello, Nanay Tolen. Hello po. Good evening po, Nanay Tolen. Kumusta po kayo? Hindi na po kayo umiiyak? Si Nanay Tolen kasi umiiyak. Hindi kasi maka-anak sa 60 days. Ayan. Napaka-inspiration naman ng talk ni Sir Kohos. Anong pangalan ni Sir? Forex ano? Ni Sir Kohos? Correct man po. Ayan. Mm. Si Forex man. Ayan. So, napaka-inspirational naman po, Sir. So, Yan po, thank you po ang po. mission natin no sa mga tao. At least we yung mag-ano tayo ng may impluwensyahan po natin sila ng positibo no. Like Touch Daily, meron tayo ay mga advocates for goodwill. So, yan. Good. Opo. Sabi nga natin, bakit kung pwede lang maging soldier of God tayo, no? Tayo ay maging instrumento. Shoulder of God. Yeah, Opo. yeah. Importante po yun, maging shoulder of God po tayo. Unang-una po sa buhay po yun. No? Good morning, Joseph. We need to be shoulder of God. Tayo Yan. yung mga kawan ng Without God, Panginoong Diyos, no? Yes. Without God, hindi po natin mararating ang lahat Tama. ito. Without Opo. God, we need Tama to po. consult Why? first. Direction. Sabi nga po, God first before other, then gagabayan ka. Every time na nakasama mo si Lord sa ginagawa mo, gagabayan ka. May successful na Oo. magaganap sa buhay. Yan? Yan yung mga tested na natin na mga formula. Yes. Oo. Yan po ang tested ko. Lahat po ng pangarap ko, Hello? inaano. Sorry, Lahat po ng pangarap ko, inaano ko kay Lord. Hindi maganda. So, gabay ni Lord lagi. Magandang umaga, magandang Ako gabi. si Towel Vlog, Nanay Tulen. Magandang araw po, mga Nanay Tuling, no? Oo. Gabi na kami dire. Alas 7 na. Mm. 21. Without God, is nothing. Yan. Alas 7, ano na dito? Alas 7:20. Ganda Hi, ka. Bro Henry. I think I need to say, may flag ceremony pa ako, Nanay Tuling, bukas. Ako po ay nasa serbisyo sibil, no? So, Saan? every Monday. Pinas? Sa Pinas? Opo, Serbisyo ako sibil. po ay jail officer po ng Quezon City. Opo. At may flag ceremony po kami. Opo. Pwede po bang i-jail mo ako sa kulungan? Pwede mo kami i-jail, parang di na kami magtrabaho. Kung maganda lang ang piitan ng Pilipinas, bakit hindi? Pero anyway, alam nyo, yung ano, Kaming dalawa ni The Dreamers, tapos lang kami, may wifi. Yun lang. so ayan sa lahat po Yun, ng malabo mga tayo viewers. magka-wifi, Punta po kayo ano? kay Sir Tad's Deli lagi. Marami po kayo matututunan kay Sir Tad's Deli. Salamat. Mga- Pwede yan dito yung Ma'am The subject Dreamer, nyo, anong Nanay, subject? yung And mag-work na rin po ako. space po sa Mag-work na bahay. rin po ako. Ha? Kung malaking bahay ba o maliit na bahay po, ano pong relationship ng laki ng bahay sa relasyon ng pamilya, ma'am, no? Yan, tinagalog na natin, Oo. Sa akin. Yung, Para sa akin yun, Ano- ganun. ano- Anyway, ma'am, yung sa'yo? Nanay Tuling, magpapaalam daw po ko at bahala na magpaliwanag sa iyo si Bro Henry. Hindi salamat po, sa Ma'am The Dreamer, video. Bye-bye. Nanay Tuling, next Bye-bye po, time. sir. Bye-bye po. Bye-bye. Bro Henry, magandang gabi. God bless you. Salamat po. God bless Salamat po. po, sir. God bless. Salamat po. Ayan. kabayan, akapin natin. God bless po. Salamat po sa iyo.
yung serbisyo, kapatid na Corexman. Ang daming ako natutunan dyan sa taong yan. No? Marami. Hanggang ngayon, I still Opo. bait ang kanyang mga tinitid sa akin. Kasi, Nanay Tulin, ang mga training na mga sa gobyerno natin, very professional. May mga psychological training yan sila na Oo. tinuturo. Mhm. Gamit ko rin. Opo. Oo. Opo. Tanong Nanay Tulin, yung ang tanong, hindi, not really a tanong, is kind of observation na kapag ang bahay lumalaki, yung relasyon ng bawat isa sa loob ng bahay na yon parang dumidistansya din dahil sa lumalaki na masyadong bahay, bawat isa may sariling kwarto, bawat kwarto may TV. Mm. Unlike noong unang panahon, pagka sa TV lang, ang saya-saya nyo. Tama yan. Tama. Yes, sir. Sir, Sarge Daily, may ano lang ako, opinion lang ako dyan, guys. So, mararanasan ko, ha? Excuse me, nga nito, ulit, ha-interrupt ko lang. Alam niyo po ba, ganito, pag tumatawag po ako sa Pinas, tinatanong ko sa anak ko, nasaan ang papa mo? Magkakasama na po sila sa bahay, ha? Pero hindi pa nila alam kung natin ng isa't isa, kasi tigigisa sila ng kwarto. So, yun po ang kakaiba ng sabi sila naghahanapan kung nasaan. So, yun po ang pagkakaiba ng, dati po nung sama-sama lang sa isang kwarto, di ba? Sama-sama lang po sila, alam nila ang nangyayari. Pero once na tinatanong ko po yung anak ko, nasaan ang papa mo? Hindi ko po alam, mami. Pero andun lang kasi hindi sila, may tigigisa po silang kwarto na hindi nila alam ang pangyayari sa bawat isa. Yun ang kaibahan nun. Dati kasi noon, magkakasama po tayo sa isang bahay, sa isang alam nyo, kita nyo kung ano yung nagaganap. Pero ngayon, karaniwan ngayon, may kanya-kanya ng cellphone sa kwarto. Opo, kanya-kanyang cellphone sa kwarto. Yung ama sa kwarto, yung ama sa sala, yung mga anak sa kwarto, di ba? Yun ang difference ng maliit na bahay sa malaki. Opo, maraming diferensya talaga. Napakaiba ng panahon ngayon sa panahon noon. Opo, kami noon, sama-sama magkakapatid sa sahig po kami tumutulog sa isang kwarto. Ngayon, napakaswerte po ng mga bata. Opo. Ma'am The Dreamer, ang ding ng mga bata noon, kagaya ko, tatlo kami magkakapatid, grabe. Talagang Pero, lately, makikita mo ngayon, may mga kapatid na nag-aaway, nagtatraydura. Good night, ma'am. Yung mga diba? Po. Napakaiba ng panahon ngayon. Kung hindi mo talaga gagabayan. Hindi pa pala siya good night kay Madam Mabel. Ma'am Josie Susoki. Pakuha naman si Iko natin. Nanay Si Bel. Sabi niya, Ay, hug sir, mo. baka muna Dana. ako kakain si Lola. Masama Nanay ko sa akin, Lola. Lola. Naman. Bye na po. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, God bye-bye. bless you po. Maya mag-live ko. Sandali lang. Opo. Ayun, Bye. bye-bye. Bye-bye. Ayun. Yeah. Mo naman kami ng mga insights. Siyempre, mas nauna ka sa amin, mas marami ka ng mas natutunan no, sa buhay. No? Kasi sa akin din, madam, ayoko rin ang mag-advise sa mga kaibigan ko na although may pera sila, Ang unanay ha, wag mo akong tawagin ng madam ha. Hate ko yan. so, nanay tuloy, yung advice ko sa mga kaibigan ko, although marami na silang pera kasi marami akong kaibigan na may pera, ako lang walang pera eh. They tend to build a big house and then at the end of the day, yun na nagiging mitsa ng kanilang pagkawatak-watak eh. Yung asawa pag nagkagalit, doon na matulog sa kwarto, sa kabila. And then tuloy-tuloy yun, 1 week. Oh, ang lalaki ganun din. Minsan hindi na nauwi kasi may bahay pang iba. Di ba? Oo. Oo nga, tama yun. Pero, kasi, yun, dahil sa mayroon tayo na wala noon. So, yung nag-iiba. Pag, naobserbahan ko yan talaga. Nag-observe ako yan ganyan. Pag papiliin mo ako sa malaki or sa maliit, doon ako sa maliit. Doon ako mas gusto. Pareho. Kasi kasi mas enjoy ako sa maliit kasi magkasama-sama nga tayo kasi maliit lang, di ba? At saka nanay tuloy, ang mga bata, eventually, lalaki yun, maghanap din ng sariling bahay. Ngayon, pag lumaki na, ang bahay mo, ikaw lang mag-isa. Yun na nga, tama. Ikaw lang mag-isa. So, ano naman gawin mo yan, ang malaki, tapos, para ka na rin multo. Ang kwarto
Grabe, yung kwarto nila, 5. Tapos, 4 lang sila. O, may isa-isa silang Kasi kwarto. hindi ko na rin sila ma-blame yung ganon. Kasi alam mo, pag yung naranasan mo talaga, anong gusto mo na ipakita sa mga anak nyo na ano ganito, ayaw ko magiging ganon ang buhay ng naranasan ko. Yun ang dahilan lumalaki yung mga bahay nila para sa mga anak. Hindi para, palagay ko hindi yan para sa mga magulang, para sa mga bata yun. Pero, Kasi gusto nila na hindi maranasan nila sa anak nila yung naranasan nila. So, yun dahilan yata, yun ang ano ko, para sa mga bata. Hindi pero, nanay, para sa mga magulang. paglaki nila, aalis din naman ng bahay. Kasi maghahanap lang sa babae. Kukunin nyo ng lalaki, gagawa sila ng sariling bahay. Kung lalaki anak mo, lalo siyang gagawa ng sariling bahay. Oo. Diba? Yun na din. Pero at least, kasi masaya na ang parents kapag ano sila, yung parents talaga gawin nilang lahat na hindi maranasan nila yung naranasan nila. So bakit yun? Yun ang bakit na lumalaki yung bahay kasi gusto nilang ipapaano sa mga anak. Yun talaga. Kasi sa mga magulang, hindi naman, majority sa mga magulang, hindi naman talaga gusto ng malaki. Ang gusto na nila sa mga bata, parang lumalaki sila na maganda. Komportable. Yun na. Oh. Oo. Opo. Yun Pero, na talaga, bakit lumalaki ang bahay nila kasi para sa mga anak. Pero ang maganda dyan, Nanay Tulin, sa tingin ko, mas importante, mayroon na kayong sariling abode, okay na yun, may bahay na kayo. Importante, may pera kayo. Kaysa yung i-spend mo Yun din. sa maintenance. Tapos, Oo, may pera ka rin. Pero, alam mo, yung iba nag-iisip, yung pera kasi mawawala. So, pag hindi marunong ipon o kumukontrol sa sarili, yun ang gawin nila. Doon sa bahay, may spend sila ng bahay o lupa. Yun din yun. Kasi pag may pera sila talaga, may tao din na may pera sila, magkasakit. So, i-spend nila sa ibang ways yun, parang hindi maano. Kasi may tao din na may pera sila, tapos nakakasakit, di ba? Kasi mayroon ding, depende nga sa tao. Kailangan pili ng pagkain para pambayad sa matrikula. Comfortable life ba? Comfortable life, di ba? Hindi mo kailangan ito napakalaking bahay and then parang nahihirapan ka mag-maintain ng bahay na yon. Siyempre, pag malaking bahay, kailangan mo ng mutsatsa para maglinis noon. Mataas na kuryente bayaran, di ba? Real estate tax, di ba? Shoutout sa iyo, Madam Anderson. Salamat po ang kaibigan natin from Boston. Shoutout sa iyo, Madam. Josie Suzuki, shoutout sa iyo from Japan. Yun na din yung din kasi alam mo yung iba-iba tayo ng tingin sa buhay, 'di ba? Yun din ang ko kung masaya silang ginawa yang malaki, okay lang sa kanila basta hindi lang maiwan yung nila relasyon. Yung relasyon nila, yun dapat yun. Ang relasyon magkaano. Yun kasi dito naman, naobserbahan ko kasi marami ding malalaking bahay dito. Yung mga puti, base ng mga puti. Malaki ang bahay nila, kanya-kanya sila. Pero may oras talaga sila na yung magkasama. Tulad ng manood ng TV, magkasama yan sila. Walang mga cellphone kapag manood sila ng TV. Kapag mamasyal sila, wala yung cellphone din. Yung karamihan kasi dito na mamasyal yung family, yung namamasyal sila na yung family talaga sila, mag-walk lang, karamihan dito walking. Hindi naman ka mag-spend na mamasyal ng may pera. Marami namang paraan na walang pera kang mamasyal na family. Tama. Manood ka lang, maglakad ka lang sa mga river o basta marami sa mountain. Yun lang. Kasi ma-observe mo naman, kanya-kanya yung ang palagay ko, kailangan may self-discipline yun. Yun lang. Tama. Larry Lorenzo Hermino, shoutout sa salamat sa pagpunta, kapatid. Ma'am Edith, salamat po.
Okay, Nandyan si ano. Anderson, At sa si Shawi, ang Andersonville. present daw siya. Salamat sa iyo, Madam Cathy. Di ba? Ang kaibigan nating Nandyan maganda. si ano, Edith, nagtatawag. Opo. Kanina pa si Ma'am Edith. Ma'am Edith, salamat po sa iyo. Kapatid na Larry Ayun lang, Lor. masasabi ko. Tulad na yung mga bata ngayon, yung in case ko ba, kasi sa experience ko lang sa in case ko. Anak ko, malaki yung bahay namin yung may asawa pa ako. Mhm. Tapos, naghiwalay kami, wala ako. Tapos, yung nagre-renta ka ng bahay. Tapos, magrenta ka ng bahay, maliit. Alam mo, yung anak ko, ang bilis nakakita ng trabaho. Nagsarili sa kanya. Sabi niya, ayaw ko tumira dyan kasing liit. So, naging motivation to perform better. Ano? Oo. Mas maganda na sa akin na ayaw sa akin kasi pangit na yung bahay ko. Kasi magiging independent na din sila, di ba? Mm. Kasi nahiya sila sa girlfriend nila, ganon. Sabi ko, masaya ako dito sa maliit kong bahay. Tsaka sabi ko, nahiya sila sa mga girlfriend nila. Kasi lalaki yung anak ko. Sabi ko, kapag bahala ka na, magsarili kang sikap. So, ngayon, may sarili na siya, nagre-renta na sa sarili niyang apartment. So, masaya na rin ako. Kung ayaw mo, di ba? Ito, mahirap lang si mama. Alam mo, yung anak ko hindi nakatapos ng high school. Totoo. Yun masakit. Hindi siya nakatapos ng high school kasi pag sinabihan mo noon, nag-aral siya, sabi niya, mama, bakit mag-aral pa ako nga pag matapos ako, wala namang kang pera pang gasto. Ganun. Masakit nga. Pero ngayon, okay na express ko na yung feeling ko. Pero sabi ko, oo nga, ngayon maganda ng trabaho mo, tulad ka na ni mama mo, tapos ganun, maganda ng trabaho niya kahit wala siyang diploma. Ayun ang advantage dito. Pag masipag ka at saka marunong kang diskarte, ganun din yung ang sahod mo na may diploma ka. Ayun din. Yun lang. Kasi sabi ko yung mga experience. Tapos kung ayaw niya sa akin na titira, okay din. Freedom ako. Ay, cases ni Inday Pina. Ma'am Pina, binaba kita kanina kasi naghang ka na. Hindi ka gumagalaw. Pasensya ka na, Ma'am Pina. Sorry, huwag ka magalit sa akin. Huwag magtampo. Salamat po. Oo, yun na. Tawad po. Labo ng signal mo. Mahina signal ko pala. Medyo labo signal mo. Hindi maganda signal ko. Kasi minsan yung signal mo nagiging yung wala. Nasa kwan ako tingnan ko ito. Subukan ko ito. Ayan, nanay, kumusta? Nanay Tulin, okay na ba? Ganito. Kanina, kwanto yun? Hotel wifi yun. Medyo mahina nga. Ewan ko lang ngayon kung okay na ba to. Yan, Alvan okay Lapore. Okay na siya. Iyon. Mahina pa rin. Okay na? Medyo ka, yung pangalan nyo Nagpo-frozen. Naputo-puto. Sorry po. Okay na. Good morning po. Good morning. Salamat po sa pagpunta. Yun guys, no, ang kanina, nawawala kapugian. Nanay Tulin kanina kasi kuwan kami Father's Day. Ayun, nag-dinner kami. Pinag-aralan ko tatay ko. Tiningnan ko tatay ko ba kasi magkuwan na sila, magpi-55 years na sila. Sabi ko, paano kaya nila ginawa to? No? Kind of segregate yung mga factors ba how to become masustain yung long lasting marriage, no? Nakita ko kailangan may trust ka sa bawat isa at saka yung trust ba yun ang talaga may trust kayo sa bawat isa nakita ko na Tulin yung simplicity ng buhay. Yung simplicity ng buhay nila mag-asawa. Very simple silang dalawa eh. They were not so materialistic.
they are papa kind ko, of mama ko, forgiving. matagal na rin eh. Matagal na rin Mm. si mama ko, mga malapit na silang 70 plus nagkasama, ano, hanggang na wala na si mama. Ano, 70 mama ko years na, mas grabe, matanda no? kaysa papa. Mama ko Mm. mas matanda Wow. kay papa. Nawawala signal ko. Oo, Sorry. parang nawala. Sorry, Nagputol-putol nanay. ka. Oo. Okay lang. Hello sa lahat dyan. Huwag kalimutan sa Friday, mag-unlock ako. God bless. Oh. Oh. Mag-unlock. Inday Pina, Ma'am Pina, pasensya ka na. Kanina, naghang ka kasi, or ako siguro naghang, nag-frozen ang screen mo ba? Kaya inex ko. Pero pwede pa ikaw mag-akyat ngayon. Pasensya na po. Salamat po. Akyat ka. Sino nga Akyat ka, akyat Nanay dyan? Magsabi na. Inday Pina, Ma'am Inday Pina. Papasalamat daw siya kay Rosalyn Buludo Rigachuela. Opo, na-unlock na si Ma'am Rosalyn, yung best friend ni Mama Pina. Okay. Okay. Pina, akyat ikaw para magpasalamat. Nagdi-decline, nagagalit na. Nagagalit na si Ma'am Pina. Ayaw ni Ma'am Pina na makyat, nagtampo na. Ma'am Pina, huwag ikaw magtampo. Alam mo, magkaibigan tayo eh. Nag-frozen ka kasi kanina. Pasensya na po. Edith, You're welcome po. akyat ka? Ma'am, Edith Castillo. si Ma'am Edith, hindi umakyat yan eh. Ano ba yan? Umakyat yan na isang beses eh. Nakita ko siya. Hindi ko umakyat alam. ba? Oo, isang beses. Ah. Parang saan yun siya umakyat. Basta nakita ko basta Naiya na daw si Inday Pina. Madam, Inday Pina, ano ba yan? Sa kamaya? Bakit kamaya? Sa akin o sa amin? Sorry na. nasa work ako. Nasa work siya. Oo. Kasi yung Nasa work, trabaho ko ngayon. basta nakita ko siya na ano. Ang sipag mo naman, ang dami mong tinatawag at saka ano, dami mong sinulat. Grabe yan si Ma'am Edith. Grabe yan si Ma'am Edith. Andyan si Ma'am Pina, magkwan din yan. Mga kaibigan kong very, very supportive ba. Siyempre, Edith, si Nanay Tulin. Mag-unlock ako sa 14 at saka 15. 11 a.m. Pilipinas time. Sir Joel, RCT. Andito kanina si Ma'am Rachel Rosauro. Salamat po, Sir Joel. Good evening sa iyo. Oo. Nakita ko nga. Ayun. Kuha na dito, Nanay Tulin, sa akin. 1:41 I AM. love you. Okay. Mag-isa lang ako dito. Kaya sabi ko, hindi man ako makatulog. I try to work. Pero wala namang gagawin kasi Sunday. Yun. Iba ang nag-request dito sa akin, Sir Rans. Iba lumalabas. Sorry, Ma'am Inday Pina. Gusto mo hugutin kita, Ma'am? Hugutin natin si Ma'am Inday Pina para makapagpasalamat siya sa mga kaibigan natin na sumuporta kay Madam Roselyn Bulodo. Shoutout sa iyo dyan, Ma'am. Wala si Ma'am Roselyn ngayon eh. Hindi, nagdi-decline ka man, Madam. Okay lang po, no worries. Sorry. Okay lang po, no worries. Ano si Inday? Nadyan si Kasi Inday. andito siya kanina, kaya lang nag-frozen siya. So, inex ko. Kasi matagal din siya nag-frozen. So, kala ko, wala na rin audio mula sa kanya eh. Yun po. Oo. Yun. Bukas Nanay Tulin, magkuha na ako. Magbiyahe na ako pabalik na sa US. Okay. Dito, ako lang ngayon mag-isa. Dalawa kami dito ni wife kanina. Kaya lang nauna siyang nag-flight papuntang Korea. Sa Korea na kami magkikita at sabay na kami pa US. Kaya lang yung kanyang flight papuntang Korea nauna sa akin ng 10 hours. Kaya nagalit sa akin kanina. Wala akong magawa. Yun ang available flight sa kanya eh. Late kasi siya na-book eh. Nauna akong nag-book. Yun. Okay. Opo, yun. Okay. Ingat sa biyahe po, Sir Tad. Salamat, Madam Inday Pina. Uwi din yata. Magbabakasyon. Kita kayo ni Kawel, hindi? Hindi, nasa Mindanao kasi si Boss Kawil sa Mindanao siya eh. Kaya hindi kami nagkita. Nung dumating siya, nasa China ako. Dating ko dito this week, last Saturday, nalaman ko na nasa Mindanao na siya. So, kung sana pagdating niya na sa Manila ako, pwede kaming magkita. Sana. Samson Bea, shout out sa iyo, Madam. Good evening sa iyo. Good morning sa iyo, Ma'am Samson Bea.
Nanay Tulin, kilala mo si Ma'am Samson Bea, ang aming Ewan beauty ko. queen ng Tatak OFW. Rooftop girl ang Ay, hindi. tawag na. Ang ganda niyan, Ay, ma'am. Ang ganda at saka napakabait din. Oh, yun. Parang si Kwan din. Madam Inday Pina. Shout out dyan, madam. Okay, Joel salamat. City, watching from Leyte. Oh, taga Leyte pala si kapatid na Joel. Kapatid na Joel, Gising na salamat. sila, pero nasa ibang bansa siya kasi gabi na Pinas ngayon. Si Ma'am Pina nasa Egypt. Nasa Egypt siya. Oh. Si Ma'am Bea andito sa Makati. Oh, si Sir Joel nasa Hindi pa Leyte. tulog. Hindi pa tulog. Basta kuan madam, basta magaganda, matagal daw matulog eh. Good AM po. Good ma'am. morning, Dito. Ma'am Bea, galing kay kapatid na Joel Arceti. Agoy na apel ko Tawagin sa niyo guwapa. ako na Nanay Tulin o Tita Well. Yun lang. Nahiya, walang ganda. Laki lahat, isang kwarto lang, sila tatlo. Kasi eventually, pag lumaki yan, maghahanap din ng sariling bahay. Pag nilakihan mo bahay mo, na-isolate sila isa't isa. They tend to become individual, no? Na walang care sa isa or malamig sa isa't isa. Nawawala yung essence ng family ba. Yun po yung ating ang aking natutunan yung gabi. Sana po ay mayroon din kayong a little bit perspective na pwede rin magamit, no? O hindi mo kailangan malaking bahay, no? What's important, mayroon kang enough money na mag-sustain sa inyong life, no? Pagkain, matrikula, damit, comfortable life ba? No? Just enough, no? Pag malaking bahay, malaking liabilities yan. Kailangan mong tagalinis, kuryente, tubig, you know, and eventually it become an empty building kasi mga anak mo aalis yan. Di ba? Ang masama yun, dahil lumaki silang magkalayo sa isa, malamig sila. Hindi sila close sa each other. So you make a wall between brothers or sisters or between you. Hindi mo na nalalaman yung husband mo. Kasi pag nag-aaway kayo, punta siya sa ibang kwarto. Tapos tuloy-tuloy yun, 1 week. Di ba? Hindi nagte-text na doon kung anong ginagawa. Hindi mo na alam. Hindi niya nare-resolve ang problem. Sabi nga, pag may problem, huwag niyong tulugan. Same night, same day, solve natin. Kaya lang, pag malaki bahay mo, you cannot do that. Kasi you can escape. You can evade. You can evade confrontation. Confrontation sometimes is good. Not so much, no? Confrontation na away naman, masama naman. Okay? Puro isip na lang, wala nagawa. Di na kaya ni Manoy. Opo, salamat po. Tama po, Inday Pina. Nanay Tulin, tama po kayo. Salamat po. Happy Father's Day. Kaya po, Tans Daily, kasi tan na tayo, brown na tayo. Opo, maganda po itong topic natin. Just to remind us, Father, tayo ang kuhan guys, no? Tayo ang timon ng ating pamilya. We can decide how much money we will spend sa ating bahay, how big is our house. Ski, happy Father's Day everyone. So, kita-kita tayo in the next 30 hours kasi bukas, pag nasa aeroplano na tayo, I can still do that, some kind of mag-join sa mga live within Korea. But once Korea to America is about 18 hours flight, it's a long haul. So, shut down yung cellphone yan. Yeah. So, anyway, I'll see you everyone next time. Bye-bye. Take care kayo. Don't forget to greet your father. Not only greet, no, let them feel your love, no? Kasi they have shared their love to us, no? Unselfishly. So, we also have to give back, no? And also to our children, no? Show them how real father's love, no? Real father love is guys, yung mga tatay natin, no? This become emotional. Because mga tatay natin is the only people, is the only person in this world na masaya. Mas masaya sila kung tayo ay successful, no? Walang ibang tao, kaibigan mo, masaya yan sa mukha. Pero deep inside, back in their head, they will say, sana ako din, no? So mayroong inggit. The only person na hindi na mainggit sa'yo is your father. Yes, believe me in that because I have measured that. The only person, how did I measure? Lahat ng kaibigan ko, no? They also say the same. Maybe you can tell me also the same. Nang tatay mo lang ang hindi mainggit sa'yo. Kahit gaano ka successful, hindi yan nainggit sa'yo. Bagkus they will be very, very happy to you, for you, no? So,
I-appreciate natin tatay natin. Ingat kayo palagi guys. Happy Father's Day. Okay? Good morning sa inyo lahat. 1:55. Ingat palagi. Hoblo rin, brother. Ingat ka palagi dyan. I'll see you on the next live. Bye-bye everyone. Bye-bye. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hangal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo!